Panginoon. Galing po sa mga gawa. Chapter 1, verse 14. Mamaya po malalaman nyo yung inyong biblical background ng versikulo na yan. Alam natin na mahalaga ang pananalangin. Tama po ba? Or ang panalangin ng isang tao. Sa buhay po natin, marami ang nagagawa ng isang panalangin. Amen po ba? Marami na kayong answered prayer. Naniniwala ko. At tayo bilang isang Kristiyano, hindi dapat nawawala sa atin ang ating prayer life. And bukod sa mga alagad ni Jesus, kahit kay Jesus mismo, sino pa ang ating prayer warrior? Kung kayo ang tatanungin, sino ang ating prayer warrior? Kaya naman ngayong umaga ituturo sa atin kung sino pa ang ating prayer warrior. No? Sabi nung tema nila kahapon, godly motherhood. And dyan, sa tema na yan, makikita na natin kung sino pa ang ating prayer warrior. Sino pa kaya sa tingin nyo? Sino kaya? Konti yung mga lalaki. So, ibig sabihin, ang mga babae. Babae o ina. Or kahit na sinong babae, sila pa ang ating prayer warrior. Kaya ngayong umaga, ang pamagat ng ating pag-uusapan, the important people in this upper room. Ulit po, the important people in this upper room. Last Sunday, previous 2 weeks pala, sorry, nung ako yung nag-preach nung nakaraang Sunday, ang pinag-usapan natin, sino nakakaalala? Yung nalakan ng pinto si Ate Marian? The dangerous people in the church. So ngayon naman, the important people. Baka sabihin nyo kung nalang dangerous yung topic natin eh. So ngayon, the important people in this upper room. So bago po lahat ay yumugot, mananalangin tayo na damit natin ang presensya ng ating Panginoon as we tackle this Bible verse. Okay? Pray tayo, Panginoon. Salamat po sa iyong walang humpay na pag-ibig sa biyaya po na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong salita na pagbubulay-bulayan namin ngayong umaga. Patuloy namin dinadalangin na samahan mo kami sa aming kalagitnaan at patuloy namin maramdaman ang iyong banal na presensya. Salamat po sa lahat-lahat ng mga ginagawa mo pa sa buhay namin. Dalangin din po namin. Ingatan niyo po, Panginoon, at samahan sina Pastor Marlon at ang kanyang kasama na nagtungo sa aming Daughter Church sa Pasig. We pray, Panginoon, na iatid mo po sila ng ligtas sa kanilang pamilya, mamaya sa kanilang pag-uwi. Salamat po ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Matapos ang pag-akyat ni Jesus, inilarawan ng Gawa chapter 1, verse 14, ang mga apostol na bumalik sa Jerusalem. Nagtitipon-tipon sila sa isang upper room. Upper room na tinatawag. At nagkakaisa sa panalangin kasama ang ibang mga alagad. Kasama na ang mga kapatid ni Jesus. Si Maria na ina ni Jesus. Habang inihintay nila ang pinangakong banal na Espiritu. Bible trivia lang po tayo, baka hindi nyo pa po alam ito. Alam po ba ninyo na after Jesus' ascension, sila ay nananalangin dyan habang inihintay ang pinangakong banal na Espiritu. Pero sa tingin nyo po, ilang araw bago nila natanggap yan, o ilang araw bago dumating ang banal na Espiritu? Anybody na mayroong idea? Ilang araw bago nila natanggap ang banal na Espiritu? Ang sagot ko dyan, 50 days. 50 days, kaya may tinawag kong Pentecost. Okay, alam niya na yan, Saturday schooler ha. Kaya may tinawag na Pentecost, kasi yan yung hinintay nila yung pagbaba ng banal na Espiritu mula nung Jesus Ascension. Ano po ba ibig sabihin ng Pentecost? Pentecost, a major Christian festival commemorating the descent of the Holy Spirit upon the Apostle, considered the birth of the Christian Church.
Dito po nag-umpisa yun, yung Christian Church. And Pentecost is the day the Holy Spirit, the third person in the Trinity, is believed to have been given to the apostle, empowering them to preach the gospel. Okay? Dahil pinilinan po ng ating Panginoon ang mga apostol na magbahagi ng salita ng Diyos, kailangan po nilang hintayin ang banal na Espiritu para magkaroon sila ng lakas ng loob o tibay para magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po bilang isang Kristiyano, naniniwala po ba kayo na lahat tayo binigyan ng karapatan para magbahagi ng salita ng Diyos? Hindi na po natin kailangan maghintay ng 50 days. Ano po ang kailangan natin? Isuko yung ating sarili sa Panginoon. Dahil pag hindi po natin sinuko ang ating sarili sa ating Panginoon, mawawalan po tayo ng lakas na loob para magsalita. Magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya masasabi natin na bukod sa mga alagad ni Jesus, ang mga babae ang unang nakatanggap ng banal na Espiritu. Bukod po dun sa mga apostol, ha? Sino-sino ba yung mga nandun? Mamaya malalaman niyo po. Ang mga babae ang kauna-unahang nakatanggap ng banal na Espiritu para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya kahapon, taas ang kamay ng mga matay ng women kahapon. No? Nakita niyo naman, babae ang nagatid ng salita ng Diyos. Amen po ba? Bukod sa women talaga yung ganap na yun. Pero syempre, ang awkward naman kung lalaki, di ba? Di ba? Which is maganda naman. But mas maganda kung kapwa yung babae, yung inyong maririnig na naghahayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya, challenge to sa mga women, no? Sana next time, hindi lang si Pastor Aiza. No, makikita natin dyan, si Teacher Joy, si Ate Pearl, si Ate Benet, no? Si Ate Ashley. Challenge to sa Women's President. I-line up mo na yan isa-isa. Ano, this 2025, sana makita natin yan. Amen po ba? Naka-line up na po. Naka-line up na daw. Thank you, Lord. Ang mga babae, may nakalimutan pa daw ako, si Ate Andang. Pero, umawit na kahapon si Ate Ann, sayang yung mga ibang women, hindi nyo nakita kung gaano ka-powerful yung awitan kahapon. No? Buhay na buhay, yung nagsasawid. Parang para siyang limang klaseng tao yung nakita ko kahapon. Hindi yun yung kaibigan ko eh. Ibang tao yan tayo. Right? Ang mga babae, ang ina ni Jesus na si Maria at kanyang mga kapatid. May tanong din na bumubuo. No, kayo natanong nyo na po ba ito? Natanong nyo na ba ito sa inyong mga sarili? May kapatid ba si Jesus na babae? Dati po na nasa Catholic pa ako, hindi yan pumapasok sa isip ko. Kasi ang alam ko doon, nag-iisa ka ng siya. And then, nung napunta po ako dito sa ACCS, pumasok ko yung tanong ko na, may kapatid ba si Jesus? Then, nung habang ako'y nagbabasa ng Biblia, may nabasa naman ako. May kapatid siyang 4 na lalaki. Tama po ba? Nabasa niyo na po ba yun? Naku, patay. Walang nakabasa. May kapatid siyang 4 na lalaki. And then sabi ko, may kapatid ba si Jesus na babae? Meron po. At pinatunayan niya ng Biblia. Pastor, wala sa Bible. Oops, nagkakamali kayo. Basahin niyo po. Tingnan niyo po yan. Pa-flash nga, Kuya Raven. Sa Mateo chapter 13, verse 56. Mateo 13, 56. Lock mo muna ba? Nabasa niyo po? Sabi dito sa version ko, yan, at ang kanyang mga kapatid na babae.
So malinaw ha. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang ni Pastor Dan, may kapatid siyang babae. Okay? Malinaw. At ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba kasi sila lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang tao nito ng lahat ng gantong mga bagay? Sa version 2 po, nakalagay dito, at ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba kasi sila lahat ay nanga sa atin? O so parehas lang pala kami, sorry. Okay. Anong mga bagay ang matututunan natin sa pangyayari ito? Dito po sa upper room, ang tanongan, kanina mo pa binabanggit, Pastor, yung upper room. Ano ba yung upper room na yan? Simbahan ba yan o kwarto lang? Wait, ano ba ang upper room? The upper room is located in the southern part of the old city of Jerusalem on Mount Zion, also known as the Cenacle. Okay, Cenacle ang tawag dyan ng araw. Traditionally, held to be the site of the Last Supper and where the apostles gathered after Jesus' ascension. Okay, malinaw na dyan sila nagtitipon-tipon, culminating the descent of the Holy Spirit on Pentecost. Okay? Dito po sa upper room na ito, nagkakaroon talaga sila ng personal communion with God. Diyan sila nag-uusap-usap, nakikipag-liig, diyan sila nananalangin. Dito rin inihintay nila ang empowerment through the Holy Spirit. And lastly, ito din ang lugar, ang panalanginan and fellowship for the early church. So, dito sila nagtitipon-tipon para manalangin. Okay, sa ngayon, malino na sa atin ang upper room. And dadako na po tayo sa pinaka-importante bahagi ng ating usapan ngayong umaga. 3 P ang ating pag-uusapan. Take note ha, 3 P. Siyempre, Tagalog lang tayo ngayon. Ang unang P, paghahanda. Isa po sa unang-unang ginawa ng mga babaeng ito sa loob ng upper room, ang paghahanda. Alam po ba natin na ang panalangin na ito ay sumisimbolo sa paghahanda ng mga apostol? Paano po ba kayo nagpe-prepare sa everyday life mo? Yun lang. Naligo na muna ako, Pastor, bago ko na nalangin. Lagi po natin iuna ang pananalangin. Kasi yan po yung primary nating paghahanda. Yan dapat ang hindi natin nakakalimutan. Ang pananalangin. At ang pananalangin na yan, ang unang ginawa ng mga apostol at ng mga babaeng ito. Kasama ang ina ni Jesus. Para sa katuparan ng pangako ng Diyos. Ano ba yung pinangahawakan nilang pangako ng Diyos? Bukod doon sa muli siyang mabubuhay ng may 3 araw. Preparation din ito sa banal na espiritu na nais nilang maranasan. Ang unang ginagawa ng isang babae ay ang pananalangin. Ito po ay isang katibayan na ang panalangin ay ang mga babae noon na, pero kahit naman ngayon, ganyan ang mga babae, na kahit hindi sila utusang manalangin, ginagawa nila yun. Kaya kung tutusin, ang babae, ang tunay na prayer warrior. Tama po ba? Ako, aminado ko, mas consistent pong manalangin sa akin yung asawa ko kaysa sa akin. Siguro, ilang beses niyang pinanalangin na ako ay magbago. Siguro ilang beses niyang iniyak. No? Ilang beses sumama ang loob niya sa akin. And ilang beses niyang tinulong sa ating Panginoon. Ang prayer warrior po ng tahanan namin ay ang babae. Ang aking asawa. Siya talaga ang prayer warrior ng aming tahanan. Ang kanilang pananalangin ng mga babae ito ay nagiging mabisa dahil sa kinalulugdan sila ng Diyos. Hindi ko naman po sinabing hindi kinalulugdan ng Diyos ang pananalangin ng isang lalaki. Pero mas kinalulugdan ng Diyos ang panalangin ng isang babae. Example lang, yung babaeng palo. Diba?
mas dinidinig ng Lord ang panalangin ng isang babaeng bayan. Bakit? Mas lalo siyang nangangailangan. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng isang babaeng bayan. Kahapon, napakaganda nung usapin nila yung about kay Rachel. Sabi doon, ang kwento ng buhay ni Rachel, ang isang patunay ng pananalangin at pananampalataya. Kaya sa mga umaten kahapon, napaka-bless niyong narinig ang salita ng ating Panginoon. Na ang pananalangin ay napaka-importante sa buhay natin bilang isang babae. Dahil ang pananalangin, yan ang magiging unang step natin bilang paghahanda. Okay? It is very important that we as a Christian, we are always ready and prepared. Dahil sa pananalangin. The preparedness or readiness is one of the 7 armor of God. Sa iba, 6 lang. Pero sa akin, 7. Diba? Dalawa kami nag-preach. Sa akin, 7. Yung iba pa nga, 8 7 armor of God na gustong ipasuot sa atin ng Diyos. Na, alam niyo mo ba yun? Yung 7 armor of God na sinabi sa Ephesians chapter 6. Okay? Ano nga yan? Belt of truth. Isa-isahin ko. Belt of truth. Breastplate of righteousness. Shoes of peace. Helmet of salvation. Sword of the Spirit. Shield of faith. And prayer. Meron pa. Yung iba dinadagdag to. Bible. So lahat yan, napaka-importante. And the shoes of peace symbolize for being ready to share the word of God. Napakalaking bagay na marunong tayong maghanda sa lahat ng bagay. Binibigyan din ng Biblia ang kahalagahan ng ating paghahanda. Dapat tayo bilang isang Christian sa buhay spiritual at practical na buhay, dapat lagi tayong handa. Ang tanong, handa kaya ang ating practical na buhay? Or pag dumaranas tayo ng taghirap, nagre-reklamo tayo sa Diyos? Pag nakakaranas tayo ng kapakusan ng budget, nagre-reklamo tayo sa Diyos? Mas inuuna pa natin magreklamo sa Diyos kaysa palaguin yung ating spiritual na pamumuhay. Dapat handa mo tayo sa practical na buhay. At higit sa lahat, sa ating spiritual na buhay. At ang pagsama ng banal na Espiritu ay kasama yan sa pinaghahandaan natin sa buhay. Ngunit ngayong umaga, let's focus sa paghahanda ng ating Espiritu. Iwanan muna natin yung paghahanda ng practical na buhay. Kasi basically, kung tayo ay Kristiyano na, everything's smooth. Magiging okay din ang lahat. Sabi nga ni Brother Jan, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Focus muna tayo sa paghahanda ng ating spiritual na buhay. Hinahanda tayo ng Diyos. Una, sa pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ang excited na bumalik ang ating Panginoon? Dapat lahat tayo excited. Sino ang excited mapunta ng langit? Aba, ayaw ko sa impyerno. Kung ako tatanungin nyo, napakainit. Dito nga lang, wala kang electric fan, magre-reklamo ka na paano doon? Dagat-dagatang apoy yung meron doon. Gusto nyo ba? Alam natin lahat na isa sa hindi natin kayang sukatin kung kailan mangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, lagi kong binabanggit to, every time na kayo nagpipreach, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay nakadepende sa atin. Nakadepende sa atin. Pag marunong na tayo magbahagi ng salita ng Diyos, at ang lahat ng tao ay nakarinig na ng salita ng ating Panginoon, tsaka siya babalik. Dahil, bakit kaya ganun? Ayaw niya
na mas marami pang mapunta sa impyerno kaysa sa langit. Ayaw niya na mas marami pang nakaka-experience ng init kaysa masarap na pamumuhay sa langit. Ang pamumuhay ng isang buhay ng pananampalataya, ang pagiging handa ay nagsasangkot ng pamumuhay na sumasalamin sa pananampalataya natin sa Diyos. Kasama din sa sinasabing paghahanda natin ay ang handa natin ng ating buhay. Una, sa pagpapatawad at pag-ibig. Handa ka bang magpatawad? Kanina sa devotion, napakasakit ng devotion. Parang gusto ko na lumabas. Kasama doon, yung tumatak sa akin, yung pagpapatawad eh. Kasama sa paghahanda natin bilang isang Kristiyano, ang ihanda ang ating buhay sa pagpapatawad. Which is napakahirap gawin yan, mga kapatid. Pagpapatawad at pag-ibig. Ang pagiging handa ay nangangahulugan din ng pagsasanay ng kapatawaran, pagmamahal sa iba, at pagpapakita ng pakikiramay, compassion. Dahil ang mga ito ay mga tanda ng isang buhay na nakakalulugod sa Diyos. Pag-ibig, pagpapatawad. Ang tanong, handa ka bang iparanas sa ibang ang kapatawaran? Or, pwede ba bukas na lang, Pastor? Ngayon kasi hindi ako handa eh. Ang tanong, hindi naubos yung bukas eh. Hindi pala siya naging handa. And lastly, sa paghahanda sa spiritual, inuutusan tayo ng Diyos na maging handa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang tanong, handa ba tayong magbahagi ng Ebanghelyo? Or nananahimik na lang tayo sa bahay na kung aling natututunan natin dito, aling nababasa natin sa Biblia, atin natin na lang. Huwag nyo nang alamin. Handa ba tayong magbahagi ng salita ng ating Panginoon? Hinihikayat tayong lahat, tayong mga naniniwala na maging handa sa naibahagi ang ating pananampalataya at magbigay ng sagot sa mga nagtatanong tungkol sa pag-asa na meron sila kay Kristo. Pag meron kang nakasalubong na tao, tapos tinanong ka, ano ang pag-asa ko sa ating Panginoong Jesucristo? Anong isasagot mo? Lahat tayo binigyang pag-asa ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit gaano tayo kasama, binigyan niya tayong pag-asa para magbago. So meaning, lahat ng yan, preparation yan para tanggapin ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Sabi din ng Biblia, Lucas chapter 21 verse 36, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayari at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Last Sunday, sabi ni Pastor Marlon, mga babae, huwag kayong sumuong ipanalangin ang inyong asawa. And sabi niya pa dun sa dulo, hanggat hindi pa niya isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon. So makikita natin na kasama dyan sa pananalangin, sa ginagawa dapat natin bilang paghahanda, yung pananalangin. Hindi lang po ito, or pag-usapan natin na hindi lang ito basta sa isang babae. General to, sa atin lahat. At yan ang kahalagahan ng ginagawa ng isang babae sa ating kapanahonan. Sa kalagayan po ng ating bansa ngayon, aware naman tayo. Alam ko, aware tayo lahat. Yung nangyayari sa ating bansa. Anong preparation ang ginagawa niyo? Maraming spekulasyon sa pwedeng mangyari sa ating bansa. Pero paano tayo nagiging handa? Pinapanalangin ba natin yung ating bansa? Or tayo yung tipong pakialam dyan? Sila yung nasa gobyerno eh. Tayo
tayo bilang isang simpleng mamamayan, dapat po may pakialam tayo. Kasi tayo din ang magbe-benefit niyan. Tayo din ang kawawa. Kaya sana maging handa tayo. Okay? Yan po yung unang handa. Paghahanda ay yung unang P. Paghahanda na ginagawa ng mga babae na yun. Pangalawang P, napaka-importante na ito. Pagtitiwala sa Diyos. Ang kanilang pananalangin ay isang pagpapakita na sila ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil sa kanila, makikita natin na napakahalaga ng pananalangin para masabi natin tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, dapat marunong tayo manalangin. Hindi natin pwedeng sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos tapos hindi tayo marunong manalangin. Attend lang tayo ng simba, small group, Saturday school, tapos hindi tayo marunong manalangin. Ang pagkikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagpapalakas ng ating ugnayan sa Kanya at magpapatibay ng ating pagtitiwala. Tama po ba? Gaano kahalaga para sa atin ang pagtitiwala sa Diyos? Naisip niyo na po ba yun? Gaano kahalaga para sa atin ang pagtitiwala sa Diyos? Isa po sa pangunahing pinapalago ng ating pagtitiwala sa Diyos ang ating spiritual na buhay. The more na nagtitiwala tayo sa Diyos, the more na lumalago ang ating spiritual na buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos kasama ng pananalangin ang isa sa pagkain ng ating spiritual na buhay. And kapag sinabi natin na lumalago ang ating spiritual na buhay, meaning to say, mas naniniwala tayo sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo na may ginagawa ang ating Panginoon sa buhay niyo ngayon? Hindi porket dumadaan tayo ng maraming challenges, maraming trial, hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Minsan, ito yung nakakalimutan natin bilang isang Kristiyano. During trial, challenges and temptation, pakiramdam natin hindi na tayo mahal ng ating Panginoon. Kinakalimutan tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang gusto lang ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon during this trial and challenges ay yung magtiwala tayo sa Kanya. Gusto niya na hindi mawala ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kagaya ng ginagawa ng mga babae na nandiyan sa talata na binasa natin kanina. Pagkatapos pumatay ni Jesus, ano sa palagay niyo ang mararamdaman ng kanyang ina? Sa mga nawawalan ng mahal sa buhay, ano sa palagay niyo ang unang-una niyong mararamdaman pag kayo ay namatayan ng mahal sa buhay? Masakit, malungkot, mahirap, nakakaya. Pero ang ina ni Jesus, ang naramdaman niya dyan ay yung pagtitiwala niya pa rin sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya siya nananalangin. Kung nakita natin ang kanilang pagtitiwala sa Diyos dahil sa pananalangin, ano ang gustong ituro nito sa atin ngayon? Mga kapatid, tanong, paano nga ba tayo magtitiwala sa Diyos? Paano po? Paano ba kayo magtiwala sa isang tao? Nung tinanong to sa amin, sa isang subject namin sa Bible School, paano ka ba magtiwala sa isang tao? Ako ang sagot ko, background. Hindi ka naman pwede magtiwala sa isang tao kung hindi mo siya lubusang kilala. Tama po ba? Pero sumasakay tayo ng jeep. Kilala niyo ba yung driver? Sumasakay tayo ng tricycle. Hindi nga natin kilala yung tricycle driver. Ako, aminado ko. Bago ako magtiwala sa isang tao, aalamin ko muna yung background mo.
Yes, makikipagkwentuhan ako sa kanya. Kasi ganun akong klaseng tao eh. Pero, habang nakikipagkwentuhan ako sa kanya, inaalam ko na yung kanyang background kung pwede ko ba siya pagkatiwalaan. Mga kapatid, hindi po tayo makakapagtiwala sa isang tao na hindi natin siya kilala. Tama po ba? Pwede ba natin sabihin na kilala natin yung istanghero na yun, tapos magtitiwala na tayo doon? Ito po ang sikreto. Sa pagtitiwala sa Diyos, kung may magsasabi kung pagtiwalaan mo ko, may nagsabi sa iyo ganyan, dalawang bagay lang o dalawa lang ang maaari natin maging reaction dyan. Maaari natin sabihin na, oo, magtitiwala ako sa iyo. Or pwede natin sabihin na, bakit naman ako magtitiwala sa iyo? Dalawa lang yan. Ang pagtitiwala mo sa Diyos ay normal para sa atin. Pero paano ba natin malalaman kung bakit dapat natin pagkatiwalaan ang ating Panginoon Jesucristo? Kung kayo ang tatanungin, bakit kaya? Ang unang-una po natin titingnan para magtiwala tayo sa ating Panginoon o sa ating Diyos ay kung ano at sino siya. Kasama po yan para makilala natin siya. Malaking bagay para sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon na kilala natin siya. Kilala niyo ba ang Diyos? Sino siya? Siya yung makapangyarihan sa lahat ng likha ng langit at lupa. Siya yung may ginagawa sa buhay ko araw-araw. Ngayon tanong ulit, kilala ba natin siya? Or may doubt pa tayo sa ating isip, sa puso, kung sino siya? Doon sa small group, ano yun? Tatapos na naman yung Who is Jesus, no? Tama? Finally. Finally na natapos na naman yung Who is Jesus. Samantalang yung women, nasa na? Malayo-layo na yung kanilang nilakbay. Pero yung men, natapos na lang yung Who is Jesus. Ngayon, tanong, kilala na natin siya. Okay? Tayo po, bilang isang Kristiyano, hindi po tayo makakapagtiwala sa isang tao or sa Diyos mismo kung hindi natin siya kilala. Amen po ba? So, dapat kilalanin natin maigi ang ating Panginoon. Paano ba natin makikilala ang ating Panginoon? Manalangin, makipag-usap, at ano to? Biblia. Biblia po ang sagot para makilala natin ang gusto ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung Facebook ng ating Panginoon. Ito yun. Yung Biblia. Ang tanong, nag-friend request ka na ba sa ating Panginoon? O nibublat ng Bible, ayaw mo? Paano mo makikilala ang ating Panginoon? Ngayon, tanong, bakit kailangan magtiwala ako sa Diyos? Pwede namang hindi na lang. Bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos? Ang pangunahing dahilan sa pagtitiwala sa Diyos, dahil karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. Hindi siya nagsisinungaling. Tama po ba? Basahin niyo yung Bible, wala kayong makita dyan na nagsinungaling ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling gaya ng tao. Tao nga, nagtitiwala tayo eh. Eh, sinungaling ang tao. Hindi ko naman nila lahat, baka batuhin niyo ako dito. Ang tao, likas tayo. Tayo, makasalanan tayo. Ang tao nagsisinungaling, pero ang Diyos hindi. Pero bakit sa tao nagtitiwala tayo? Sa Diyos hindi. Hindi niya kinakalimutan kahit kailan ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Kahit kailan hindi niya binago o pinako ang kanyang pangako. Kung pagsisikapan natin kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makikita natin na karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. At lalago ang ating pagtitiwala sa kanya araw-araw. Ang kailangan lang natin, kilalanin siya at pagkatiwalaan. Amen po ba? Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5, ano sabi doon? Kay Yahweh ka magtiwala
buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kaya lang tayo dapat nagtitiwala. Matuto tayong magtiwala sa Diyos habang nakikita natin kung paano niya pinapatunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Ngayon, kung may doubt ka sa ating Panginoon, magpo-question ka talaga sa pagtitiwala. Kung minsan nararanasan mo na hindi magtiwala sa Diyos, nangihina ang iyong spiritual gawin. Okay? Ang isa pang dahilan kung bakit dapat tayo magtiwala sa Diyos ay dahil wala tayong pagpipilian. Sabi nga ng mga millennial ngayon, wala tayong no choice. Wala tayong no choice, kundi pagkatiwalaan natin siya. Dahil ba tayong magtitiwala sa ating sarili o sa ibang tao na makasalanan? Saan ba tayo dapat magtiwala? Sa sarili natin, sa ibang tao na makasalanan, pabago-bago ang isip, at hindi mapagkakatiwalaan? Kanino ba dapat tayo magtiwala? Ano ang gusto natin? Yung makakabuti or makasasama? Mamili po tayo mga kapatid. Siyempre dapat doon tayo sa makakabuti. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Hindi mahirap ang pagpili, ngunit hindi tayo magtitiwala sa Diyos na hindi natin siya nakikilala. Gaya ng nasabi ko kanina, hindi tayo maaaring magtiwala sa hindi natin kilala. Ngunit meron mong solusyon sa problema ito. Hindi ginawang mahirap ng Diyos para sa tao na matagpuan makilala siya. Baka sabihin ng iba, mahirap makilala ang Diyos. Ang lahat ng ating dapat malaman tungkol sa Diyos ay nasa Biblia. Ang Biblia po ang sinasabi kong sagot para makilala natin ang ating Panginoon. And yung mga women na yan, yung binasa natin kaninang talata, ay higit na kilala nila si Jesus kaysa dun sa mga taong nagdesisyon na ipako siya sa krus. Di ba marami nagsabi, ipako yan sa krus. Alam na alam niya yan, Saturday Schooler, yung kwento. Ipako yan sa krus. Pero itong mga babaeng ito na nananalangin sa Apo ay kilalang-kilala nila si Jesus. Kaya nakita natin sa talata na yan ang kanilang pagtitiwala sa Diyos dahil kilala nila si Jesus. Amen. Pangatlong P. Ito. Dapat nasa atin po. Pangatlong P, pagkakaisa bilang isang mabuting halimbawa. Hirap naman yan, Pastor. Good example. Ang ginawa ng mga women na ito ay hindi lang nakitaan natin ng paghahanda, pagtitiwala, and more importantly, nakitaan natin ito ng pagkakaisa bilang isang mabuting halimbawa. Kung meron tayong gustong titingalain, hindi yan makikita sa YouTube, sa Bible, sa Facebook Reels. Kung meron tayong hinahangaan na gusto nating gayahin, makikita natin yan sa Biblia. Napakaraming kwento tungkol sa Biblia na dapat natin hangaan. Sino ang may kilala kay Job? Wala? Si Job na nasa Bible. Ako, idol ko yun. Ilang beses kong natapos yun, yung aklat niya. Ito yung kwentong namatayan, nawala ng ari-arian. Tapos, anong ginawa niya? Hindi siya na lumasay na parang bata. Anong ginawa niya? Nagpuri pa siya sa Diyos. Nawalan ka na ng ari-arian, namatayan ka na, nawalan ka na ng asawa, pati yung mga anak niya.
Tapos ang gagawin mo, magpupuri ka pa sa Diyos. Ano ka, nasisirahan ng ulo? Di ba? Hindi siya nasisirahan ng ulo. Ang ginawa niya, nagpuri siya sa Diyos. Bakit siya nagpuri sa Diyos? Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Amen? Nagtitiwala siya sa Diyos, kaya siya nagpupuri. Napakaraming kwento, mga kapatid, sa Biblia na nakikitaan natin bilang isang mabuting halimbawa. Kung meron kayong hinahangaan sa mga YouTube na yan, sa Facebook na yan, sa mga video, mga vlogger na yan, sana mas naniniwala din kayo sa kwento ng mga tao na nasa loob ng Biblia. And tayo po, bilang isang Kristiyano, sa ating mundo, mahalaga po ang pagkakaroon ng mabuting halimbawa. Dahil ito'y nagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa ating mga kilos at pag-uugali na tumutulong sa atin na maging mas responsable at positibo sa ating komunidad. Lalayo po tayo, mga kapatid. Pag-usapan po natin sa mundo muna natin. Direksyon at pagpapahalaga. Ang mabuting halimbawa ay nagbibigay ng direksyon sa ating mga kilos at pag-uugali. Nakakatulong ito sa atin na malaman kung ano ang tama at mali. At kung paano dapat tayo kumilos sa iba't ibang sitwasyon. Sa mundo pa lang yan. Inspirasyon. Ang mga mabuting halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mas mabuti pa. Nakakatulong ito sa atin na magkaroon ng motibasyon sa pag-aaral, magtrabaho, at maging isang responsableng membro ng komunidad o kahit ng ating pamilya. Responsibilidad. Ang pagkakaroon ng mabuting halimbawa ay nagpapatibay ng ating pananagutan. Nakatutulong ito sa atin na maging responsable sa ating mga kilos at desisyon at maging mapagkakatiwalaan sa iba at ng iba. Positibong impluwensya, positive. Ang mabuting halimbawa ay nagbibigay ng positibong impluwensya sa ating komunidad. Nakakatulong ito sa atin na maging mas mapagmahal, mapagpakumbaba, at mapagpakumbaba din sa iba. Pag-unlad ng komunidad. Kapag ang bawat isa ay nagiging mabuting halimbawa, nagiging mas maganda at mas matatag ang ating komunidad. Tama po ba? Imagine, kung lahat tayo good example sa community, abay, wala na siguro magwawalis dyan araw-araw. Kasi walang kalat. Kung good example tayo, na hindi nagtatapon ng kalat kung saan-saan, maganda ang magiging resulta ng ating komunidad. Sa mundo pa lang natin yan. O ngayon, pag-usapan natin yung sa ating spiritual na pamumuhay. Ganyan din. Meron din yung direction at pagpapahalaga. 1 John chapter 2 verse 6, sabi diyan, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ito ay makikita natin na isang patunay, na isang direksyon o tamang daan patungo sa pamumuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. God instructed us to be Christ-like and make us holy. And ang direksyon na yan ay kailangan manatili tayo sa Diyos. And sabi pa, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Yan ang tamang direksyon na kailangan natin tahak. Sa Jesus ang tamang daan. Inspirasyon. Kagaya nga ng mga babae kasama ng mga apostol na nananalangin, sila po ay ang ating magiging inspirasyon. Madalas sinasabi natin na ang inspirasyon ay isang motivation para gayahin. Pero ang ibibigay ko pong halimbawa, ang isang inspirasyon ay paalala sa atin na huwag natin gayahin. Salungat, di ba? Ang isang inspirasyon
ay paalala sa atin na huwag gayahin. Basahin niyo po sa Roma chapter 12 verse 2. Ano sabi doon? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, sa mundo natin, kailan mo na naisip maging iba sa takbo ng mundo? Sa mundo na punong-puno na ng teknolohiya. Sa mundo na laganap na ang mobile game, kailan mo na naisip mag-iba? Masakit na katotohanan na ang transformation ay hindi na nagagawa ng tao. Lalo na pag nilangon na sila ng system. Dito ang gusto mong maging inspirasyon ng Diyos sa atin ay ang transformation. Ano ba sinabi ng transformation? Instead of conforming, believers are called to be transformed. Meaning, to be changed in their thoughts, attitudes, and action through the renewing of their mind. Kailan natin gugustuhin na mag-iba tayo sa gawain ng mundo? Meron pa akong nabasa. Trending na trending sa Taytay. Yung pagpapagawa ng bagong sabungan. Sabi ko, wala bang bagong sabungan? Wala bang bagong simbahan o bagong paaralan? Kasi yan yung kailangan. Yan ang pinakakailangan natin ngayon. Bagong simbahan at bagong paaralan. Bakit? Bakit bagong simbahan? Punong-puno yung sabungan eh. Sa simbahan, hindi mo maraming bakanting upuan. Pero yan ang kailangan natin. Kung meron simbahan sa bawat sulok ng komunidad, maraming option ng tao. Pero mas maganda yun. Bakit bagong paaralan? Punta po kayo ng Saluan Elementary School or dyan sa Manuel Ay. Napakaraming estudyante. Hindi na mahulugan ng karayom, lalo na pag mag-uuwian. Sa San Juan lang, ang isang kwarto, meron silang 50 na bata mahigit pa. Yung mga higher grade lang. Pero yung mga mababa, parang 20, 30 plus. Pero the point is, bakit mas nagpo-focus sila sa bagong sabungan kaysa sa bagong simbahan at bagong paaralan? Na yun yung mas kailangan. Magiging inspirasyon ba yung bagong sabungan? Para ano? Mag-alaga ng manok yung mga kalalakihan? Mag-alaga ng manok ng manabo? Kung titingnan po natin mga kapatid, napakaraming problema ng mundo. Pero, dadagdag pa ba tayo sa problema ng mundo? Or, mag-iiba na tayo? Gawin natin maging isang inspirasyon ang ating sarili bilang isang mabuting leader. Pangatlo, sunod, responsibilidad. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo ay may responsibilidad sa ating Panginoon? Amen. Lahat tayo, we have responsibility. And kasama sa responsibility na yan ay ang manalangin tayo, makipag-usap sa ating Panginoon. Tanong, yung responsibilidad ba natin na yan ay ginagawa natin? Or pagkakain lang, tsaka tayo nananalangin. Sabi po ng Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo. Ito manalangin kayo sa lahat ng oras. Sa lahat sa lahat ng oras. Hindi sinabi diyan manalangin kayo bago kayo kumain.
manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabagay. Isang utos po ng ating Panginoon bilang responsibilidad natin, bilang isang anak niya, bilang isang tao. Hindi lang basta utos, bagkos mandato po ito ng ating Panginoon. Binibigyan din ng ating Panginoon ang pananalangin na dapat hindi natin kinakalimutan. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang isang pamamaraan na ginagawa natin kung tayo ay nangangailangan. May sakit, pagkulang sa budget, mananalangin, tapos dadaan si Bombay, uy, God answered prayer. Mananalangin pag may kailangan. Ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos at makakuha ng lakas ng loob at pagpapalala. Meron din itong isang positibong impluensya. Hindi lang po sa ating sarili, bagkus sa ating kapwa. Ang ating pananalangin na kagaya ng ginagawa ng mga babae doon sa upper room ay nagre-resulta ng isang posisyong impluensya. And ang panghuli, no? Kung kanina sa secular world ay pag-unlad sa komunidad, ngayon naman tatawagin ko itong spiritual na buhay, ay tatawagin natin paglago ng spiritual. Lahat tayo ay nagnanais na lumago ng spiritual na pamumuhay. Tama po ba? Taas ng kamay na gusto lumago ang spiritual na buhay. Lahat tayo gusto lumago ang ating spiritual na buhay. So ang pananalangin ay tinuturo sa atin ng mga babae na yan. Take note hindi lang mga simpleng babae yun. Kung inyong titingnan, hindi lang simpleng babae yung mga nananalangin sa upper room. Sino-sino ba yun? Wala namang kwenta yung mga tao na yun eh. Simpleng babae lang yun. No. Mary. Sino si Mary? Ang ina ni Jesus. So matatawag mo bang simple lang yun? Kung inyong titignan, ang pagiging madasalin pala ni Jesus ay namanan niya kay Mary. No offense sa mga lalaki Ang pananalangin daw ng mga anak ay namanan nila sa kanyang ina. Grabe naman, nananalangin din naman ako, sabi ng mga tatay. Nananalangin din naman ako, pwede bang namanan na lang sa akin? Kahit ako tanongin nyo, kung matutumang manalangin ng aking mga anak, ay hindi nila naman yan sa akin. Malamang. Sa malamang ay sasawa. Ang pananalangin natin ay isang katibayan. Tayo ay meron ng paglago sa ating spiritual life. And kasama din sa paglago na yan ang ating personal na buhay. Mga kapatid, habang lumalago ang ating spiritual na buhay, huwag kayong masyadong mag-alala sa personal na buhay. Kasi kasama yan sa lalago. Amen? Palakpakan niyo yung ating Panginoon. Kasi kasama talaga yan sa lalago. Kahit ayaw natin na isama yung ating paglago sa spiritual na buhay. Gusto niyo ba yan? Habang lumalago ang ating spiritual na buhay, kasama talaga na lalago ang ating personal na buhay. Kaya mga kapatid, huwag natin baliwalain ang pananalangin. Sabi nga, do not underestimate the power of prayer. Si Pastor Marlon nga nanalangin na kagahapon 4 na avansa daw meron sa ACCS. 4 na avansa na aparami dyan sa harap. Galing. Gusto nyo ba yan? Para pag nag-swimming tayo, pag nagkaroon tayo ng family day, wala nang gagastos ng pamasahe. Libre. Gas na lang, di ba? Tapos makikita mo doon, sa avansa may mga nakahiga. Kasi maraming sasakyan. Marami tayong blessing. Amen? Gusto-gusto ng ACCS yun. Yung marami tayong blessing. Sino ba yung ayaw ng blessing? Ang problemahin na lang natin ang mga driver. Sa bagay, hindi na mga kailangan ng driver ang ACCS. Marami ng driver ang
ACCS. Ano, nandiyan, pakalat-kalat lang sa tabi. Ngayon, mga kapatid, marami tayong natutunan sa mga babae na nasa loob ng kapal. Sa ating konklusyon, sino ba yung mga importanteng tao na nandun sa kapal? Walang iba, kundi ang mga babae. Sila talaga yung prayer warrior. Women are the real prayer warriors. Ganon kahalaga at ka-espesyal ang panalangin ng isang babae. Ako po, aminado. Kung ano man po ako ngayon at kung sino man po ako ngayon, ito po ay bunga ng panalangin ng isang babae. Ina, asawa, ito po ay bunga ng pananalangin ng isang babae. Kaya kayo mga babae na nandito, kung nandito man ang inyong asawa, tigigan niyo maigit. Sabihin mo, matagal na kitang pinapanalangin. Sana tukunin naman nilo. Huwag po tayong huminto sa pananalangin. Kagaya ng ginawa ng mga babae na yun sa Abraham. Tingnan natin yung word. Ano sabi doon? Ano sabi doon sa unang word? Lagi. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Hindi po madalas hindi binanggit yan, madalas silang nagsasama-sama. Ano sabi yan? Lagi. Kaya ipagpatuloy niyo po na laging manalangin. Bilang summary, nakita natin sa mga babae na yun sa loob ng Abraham ng tatlong paghahanda, pagtitiwala sa Diyos, and pagkakaisa bilang isang mabuting halimbawa. And ganyan din po ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Ganyan na ganyan. Dapat lagi tayong handa at magtiwala sa ating Panginoon and maging isang halimbawa sa ating kapwa. Isang bilang, kung gusto kong isama riyan, isang bilang ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos na siyang ginagawa nila sa loob ng Abraham. Anong piyon? Pananalangin. Pananalangin. Diba? Yan ang keyword dyan. Pananalangin. Ang pananalangin ang gustong ipagawa ng ating Panginoon bilang paghahanda at bilang patunay na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. And ang pananalangin na yan ang isang paraan o dahilan para makita na tayo ay nagkakaisa bilang isang mabuting halimbawa. Amen? Sa mapagpalang umaga po muli sa lahat and God bless you.